They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Tricycle FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero uno. Kaya't lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Hey, Austin Reeves here for Arena Plus. They say Filipinos aren't meant for basketball. I say, just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Especially on Arena Plus, where you can watch your favorite basketball games live and experience them like no other. Push your passion to play, plus more with Arena Plus. Download the Arena Plus app now from the App Store or go to arenaplus.ph. Keep it fun, game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Chika sa Arena! Isang magandang umaga sa inyong lahat at eto na pinakaintay ng lahat ang Chika sa Arena. Hatid sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Yun, humabola. Isang magandang araw at mapagpalang araw, Nax. Maganda na mapagpala pa. Eto na muna, tumungan na muna tayo sa mga kaganapan sa arena, lalo na sa mundo ng NBA kung saan po nagaganap pa rin ang elimination round nila for the Eastern and Western Conference this season. Dahil medyo mahaba-haba pa nga ang kanilang tatahakin dahil 82 games nga kailangan nilang tapusin bago tuluyang umusad para sa quarterfinals patungong semi at sa final round. Sa kasalukuyan ngayong araw na ito ay naglaban ng 76ers at Raptors kung saan tinalo sila by 3 points ng Raptors sa score na 106 against 103. Samantala naman ngayon, meron na lang 40 seconds on the clock sa fourth quarter ng labanan ng Knicks at Pacers. Sa score, ayan, medyo lamang ang Knicks sa score na 128 against 112. 40 seconds. So, sure na ito, 'di ba? Na ang Knicks nang magwawagi, nakakaloka it is. Samantala naman meron pang 4 minutes na inaantabayanan para sa fourth quarter round ng labanan ng Bulls at ng Pistons, kung saan nga naman lamang ang Pistons sa score na 119 against 80 ng Chicago Bulls. At ang panghuling game na antabayanan natin ay ang Suns at ang Grizzlies na maglalaban at exactly 11 a.m. In the meantime, diba, tumungo na muna tayo sa mundo ng pampalakasan at lokal. Tulad na lang ng PBA, di ba? Bagamat inintay nga natin ang pagbubukas ng semifinal round, di ba? Kung saan nga naman 4 na kupunan na lamang ang maglalaban-laban patungo sa final round para sa 49 season PBA Commissioner's Cup. Ayan. Pero sa ngayon, dahil nga sa may 2 weeks break sila bago masimulan ang semifinal round, aba, bukas ay naghahanda na. Hindi ng menudo. Naghahanda ang buong Gilas Pilipinas team para tumungo sa Doha, Qatar. O, diba? Sa Middle East. Kung saan nga naman, dahil sila ay lalaban sa second Doha International Cup, kung saan nga naman 2 araw na game ito na kanilang paglalaban-labanan, na kung saan makakalaban ng Pilipinas sa kanilang unang game
'Diba? On February 15, Mare, eto talaga naloka ako dito. Dahil sa February 15 na laban nila, alauna ng madaling araw, makakalaban nila ang Qatar. Ang Gilas Pilipinas makakalaban nila ng Qatar, ha. Tapos susundan ng alas 11 ng gabi, same date, may laro ulit. Ano yun, talagang paguran. Makakalaban naman nila ang Lebanon. At syempre sa pinakapanghuling araw, sa February 17, alauna ng madaling araw din, makakalaban ng Gilas Pilipinas ang Egypt. Di ba? May Cairo Olympics, ganon. Hindi. Di ba? Dahil lang ito sa second Doha International Cup at hindi pa po ito yung FIBA qualifiers, ha? Kasi mukha yatang pagbalik yata nila, mukhang may makakalaban din. Di ba? Ang Gilas Pilipinas, hindi alam kung ito ay para sa FIBA in preparation. Pero for the meantime, yan po muna ang mga kaganapan para sa Gilas Pilipinas. At syempre, para sa ibang balita naman, Tita Cora, pasok! Actually, Mari, hindi masyadong naiiba. Dahil kaugnay ng balita sa Gilas Pilipinas nga ang ibabalita ko. Oy, Gora Bells, Mom Dahil, Bells. Mari, puspusan ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa nalalapit na huling window ng 2025 FIBA Asian qualifiers. Asian Cup qualifiers. Oo. Nakatakda silang makipagtuo sa Chinese Taipei sa February 20, 2025 sa Taiwan at sa New Zealand sa Pebrero 23, 2025 sa Auckland din. Ayan, sa Auckland sila makikipaglaban. Ayan. Layunin ng kupunan na makakuha ng panalong na mga panalong ito upang masiguro ang kanilang puwesto sa FIBA Asian Cup na gaganapin sa Agosto sa Jeddah, Saudi Arabia. Samantala, Mare, inanunsyo... Samantala, Mare, inanunsyo ng Philippine Sports Commission ang paglulunsad ng mga bagong programa upang higit pang mapaunlad ang iba't ibang larangan ng palakasan sa bansa. Kabilang dito na mapapabuti ang pasilidad at pagsasanay ng mga coach at ng mga grassroots development programs na naglalayong tuklasin at hubugin ang mga susunod na henerasyon ng mga atletang Pilipino. In fairness. At eto pa, Maria, sa isang seremonya na ginanap kamakailan lamang ay pinarangalan ng mga atletang nagbigay ng karangalan sa ating bansa sa nakalipas na taon. Kasama na rito sa ang mga nagwagi sa Olympics, Asian Games at iba pang international competition. Ang gobyerno ay nagbigay ng insentibo at suporta upang hikayatin na mas maparami pa ang mga kabataang sumasabak sa larangan ng pampalakasan. Ayan, yan naman talagang importante dyan, Mare, di ba? Na ma-involve lahat into sports rather than, alam mo yon, sa mga illegal na droga, sa kung ano man. Mas maganda na ngayon, mas nagiging active na ang ating, alam mo yon, yung mga ganitong sangay ng gobyerno na nakatuon sa sports, di ba? Na nakakaloka. Kaya, keep it up, guys. Correct. Diba? May ahensya nga ng gobyerno na nangangalaga sa pelikulang Pilipino, why not naman din sa diba? Sa pampalakasan, sa sports, diba? It's about time naman, lalo pat ngayon na samot-sari ng mga atletang Pilipino ang nagbibigay karangalan para sa ating bansa. Tsaka, Mari, nakakahiya naman kung kung mga private sectors ang ang nagsusuporta sa ating mga atletang Pilipino kasi sa ibang bansa, Mari, kung titignan mo, kaya sobrang tindi ng ng mga sports enthusiasts doon sa sa pagpapahayag ng kanilang mga layunin kasi suportado ng gobyerno. Tama. Kagaya ng Japan. Dito din naman suportado 'Di ba kinukuha nga sa DSWD yung budget, ganon? Ayun lang. The View, Philippines partner. Hindi sa DSWD, sa PhilHealth. Oo nga pala. Dalawa, Alis may pondo back to back. Correct. Hindi ipapagawa ng kalsada, ha? Hindi pwede naman ipagawa ng kalsada, pero siguro... Nakakaloka. Bigyan natin ng budget. Hindi na po kami nagmamarunong, pero... Baka lang din. But anyways, ako mga bagayan po muna ang kaganapan sa mundo ng arena. Pero bago ang lahat, para mas maging kaastig-astig ang araw mo sa paggamit ng Arena Plus app, nako, eto na.
Alam mo ba na ang Arena Plus ay tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards, kung saan nga naman magpapabago ito sa paraan mo para ma-enjoy ang paborito mong mga laro. Ito rin mga kaastiga, ang Arena Plus, hindi mo na rin kailangan pa na kung saan-saan kumuha ng mga latest scoops, latest score, latest kaganapan sa ating mga sinusuportahang mga atleta dahil ang Arena Plus app ay kompleto always at updated. Kasama ang mga exciting games sa PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Hindi lang yun, Mare. Pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports properties. Ayan, na nasa webpage mismo ng Arena Plus. Correct, nagamit-gamit ng mga cellphones, Yes, at diba? hindi lang yan, Mare, Ang Arena Plus ay license ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro na legal at secure ang gaming experience at environment ng mga manlalaro. Correct. At dahil gusto namin na astiga, dahil kasama din natin dyan ang mga kaastig nating mga endorsers sa Arena Plus. Lalo na ang ating mga Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson at ang ating Pinoy Pride na umaariba naman sa mundo ng NBA, ang phenomenal film star na si Jordan Clarkson. Kaya naman, Mare, gawing astig ang gaming experience mo with Arena Plus at sabayan na din ang pakikinig sa official jingle ng Arena Plus na Halina sa Arena performed by one and the only Glock 9. Correct! Ang Arena Plus din ang official sponsors ng PBA, PBL at Gilas Pilipinas. Download Arena Plus now to your App Store and Play Store, and you can also watch arenaplus.ph dahil sa Arena Plus, Astig sa sports! Paalala lang po natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun! Game responsibly! At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena! Hatid yan sa atin ang Arena Plus! Astig sa sports! Hey, Austin Reeves here for Arena Plus. They say Filipinos aren't meant for basketball. I say, just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all, especially on Arena Plus, where you can watch your favorite basketball games live and experience them like no other. Push your passion to play, plus more with Arena Plus. Download the Arena Plus app now from the App Store or go to arenaplus.ph. Keep it fun, game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Cheers, miss! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Yan! Isa magandang umaga Metro and Mega Manila sa mga nakatutok sa atin sa ating mga digital platforms on Facebook, TikTok, and of course ang ating team replay sa YouTube, diba? Hello po sa inyong lahat. Sama kayong panig ng mundo. Hello Philippines and hello world! Yes, Mari, nabanggit mo na lang din ang no world. Oo. Batiin lang natin yung ating mga kapatid sa na mapupunta bukas sa Barako Fest. Correct. Ayan, sa Lipa, Batangas, na sana'y mag-ingat kayo. Uy, speaking, nagbanggit ka na rin lang naman ng lalawigan. Oh. 'Di ba? Yan, gusto ko lang bigyan ng daan dahil kahapon po ay nandoon po tayo sa pagdiriwang. Na kung saan nga naman kasama natin ang Sibak Party List. Yes. 'Di ba? Sa pamumuno po yan ni Brother Eddie Villanueva, nandun din si Senator Joel Villanueva, hindi ba? Na kung saan nga naman eto na ang pagsisimula ng lahat kung gusto natin ng talagang pagbabago, 'di ba? Dapat ay bumoto tayo ng mga party list tulad ng Sibak, ng bonggang-bongga, 'di ba? Kaya nga naman, huwag niyo kakalimutan na 93 sa balota. Oo, isang party list lang po Huwag pong sosobra yung pag-shade doon sa likod dahil mai-invalid po ang inyong, alam mo yun, voting forms, 'di ba? Yes. Kaya tandaan nyo, 93. Oh, 'di ba? Pero eto na, mukha naman din yata magiging, alam mo yun, magiging masaya ang ating
'Diba, ang ating pagdiriwang ngayon ang ibabalita natin dahil meron Bakit? tayong masarap na iinumin habang tayo nagchichikahan. Oo nga, Mare. Ano ba yon? Pero eto muna, 'di ba? Ma-share ko lang muna ang MX3 Coffee Mix. Ay, ano bang meron sa MX3 Coffee Mix? Well, alam naman natin about MX3 Coffee Mix ay may high source ng vitamin C at calcium na may antioxidant benefits at cholesterol-free ito, Mare. Mare, ito yung nabanggit mo sa akin na low acid coffee na may low-calorie sweetener na ang tawag ay sucralose. Truly. Na hindi nakakapagpataas ng blood sugar level at blood pressure. Kaya nga naman, 'di ba? Wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ikatakot dahil lahat na, 'di ba, nasabi na namin kaya dapat mo yang tandaan, hindi ba? At para makasiguro kang tunay, natural at original na MX3 ang iyong mabibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstores kayo pupunta nationwide. At kung merong katanungan pang bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Sa MX3, Dito ako believe. Eto talaga mas mapapabilib ka talaga ng bongga, Mare. Anek Labarva. Dahil diba nung isang araw lamang ay pumutok nga ang balita at nabalita naman natin to ng mga nakalipas na araw na. No? Higil nga sa hindi pagkakaunawaan ngayon ng mag-asawang si Filmar Alipayo at itong si Andy Eigenman kasama si True Lalo Gililing. Ganon. May pangalan, si True Lalo Gililing, Yung diba? AFAM? Oo, yung AFAM na hindi ko rin naman maintindihan na nakakala ko lang pala, uso lang pala ang anaconda sa ibang bansa. di ba dun nga lang? Oo, yung pala, nakarating na din pala ng Siargao. Wala, hindi lang Diba? sa Amazon, pati sa Oo. Siargao meron. Dapat ito yung ilaban nila kay Lolong, ganon. Ay. Ang isang anaconda at ang isang buwaya. Sino yun? Hoy! Wala sa Siargao ang mga buhaya, Mare. Wala ahas nandoon. Oo. Huwag mo akong i-provoke. Ay! Hindi. Wag. Baka masabi ko yung mga buhaya. Ay! Yan ako. Lahat yan naglalakaran na ngayong araw. Hindi lahat. May mga malilinis ang Truth, nangarin. diba? Pero eto na nga dahil eto nga nagkumpirma mismo na baka totoo nga talaga may problema nga pinagdadaanan. Kasi nga parang nung isang araw, Mare, hindi nakaligtas sa mga mata ng mga netizen na aba ang buong kamag-anak or hindi man lahat. Pero ang mga tiyahin, lolo, lola, aba lumipad ng Siargao para i-comfort itong si Andy Eigenman. Oo. Pati mga tiyahin? Yes, dahil nasa China dyan ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang Lolo Eddie at Lola Rosemary nandyan na din. At syempre kasama din niya, diba, kanyang kapatid yata na si Ellie, ay si Stevie at ang anak na si Ellie. Kumbaga parang, so totoo nga. So ano ba ibig sabihin nito? Dahil nandun na yung buong pamilya, so ano, sinusundo na ba si Andy? Naku, Mare, di ba ang balibalita nga kahapon na kumalat? Oo. Magkakasama sila sa isang restaurant. Ni Filmar? Oo, kasama si Filmar, pati daw yung Merlat. Ay, talaga ba? Hindi, Oo. baka naman nagkakaroon na ng kumbaga parang, hindi naman confrontation, but paglilinaw. Reconciliation. Paglilinaw sa lahat na, o ano ba talaga ang plano nyo? Tutuloy nyo ba yung kalokohan nyo? Ganon. Tsaka may post daw, ha? May post daw na Naka-energy na ang lahat? Oo naman, diba? Espo. Oo. Kaya. Diba? So, ano daw? Anong May sabi? post daw na nag-post na nga itong si Andy na okay na sila. Na daw, ulit? Oo. Ba't nandun ang buong pamilya? Kaya nga, Mare. Tapos pinagdugtong-dugtong ng mga tao. Diba? Last December yata, sa huling vlog yata, or sa social media, I think, diba? Parang nabanggit ni Andy na parang namimiss nga niya ang bumalik sa showbiz. So parang bang sinasabi ba ng lahat na ito na parang tipong, teka, sandali, parang, ano to, Andy? Pagpapahiwatig ba to na manunumbalik ka na ulit? Tapos biglang dumating pa yung buong pamilya mo doon sa Siargao na parang very unusual na para bigla silang magdatingan. At ito, parang kahapon lang yata na nasa China na biglang magdadatingan doon. Kung totoo nga talaga na nagkaayos sila, bakit nandun ang pamilya mo? Naku, ayon naman sa uwak ko na pinadala sa Siargao. O ano daw? Iba naman ang chika. Anek lang. Na nagpunta daw doon itong dating aktor at dating veteranong aktor na si Eddie Mesa at ang kanyang misis na lolo at lola ni Andy Eigenman. Correct. Ngayon, nagpunta sila doon para pag-ayusin, which is
nag-post kasi Andy na okay na nga daw sila. Pero ang chika doon, Mare, kasama daw yung Merl at Chiwariwak. So dahil sa pinost niya na okay na sila, so ina-acknowledge nila na nagkaroon ng problema. Yes. Oh. Talagang nagkaroon ng problema, Mare, kasi naghudyat ang ang mga haka-haka ng mga netizen sa mga Minay Day nila ni Filmar. Correct nga naman, 'di ba? Sino ba naman kasi parang tipong proud ka pa na alam mo 'yun na may merlat ka tapos i-display mo ng ganun-ganun lang, 'di ba? Yung mga ganung aspeto. Hindi dinidisplay ang merlat. 'Di ba? Wag niyong i-display ang merlat, ang pangit. Pangit. Parang problemadong seafood. Parang overcooked na tahong. Tapos dinahanan ng hurricane, Katrina. Hindi kasi totoo naman, 'di ba? Pag dinisplay mo yung merlat, parang 'di ba? Parang siyang overcooked na tahong na hindi mo na maintindihan, lasog-lasog na ito. Dami-daming pahina. Anyway, 'di ba? Nakakaloka talaga ang mga tumutugtog for today's video. Oo, diba? Na nakakaloka. Pero alam mo, Mari, ang nakakaloka doon, yung balibalita nga nito, hindi rin mamatay yung issue na kaya daw nagpunta nga itong lolo at lola ni Andy sa sa Siargao para sunduin siya dahil magso-showbiz na nga ito. Na magbabalik showbiz. Which is pinabulaanan naman ng mga malalapit kay Andy yan. May mga nagchika na na hindi nga daw totoo 'yon. Ang totoo, nagpunta daw yung lolo't lola niya doon para pag-ayusin. Para pag-ayusin. Pero hindi dahil sa sinusundo siya. Hindi. Pero Mare, alam mo, eto nakakaloka. Ibig sabihin, kung may mga ganyang kapag may mga ganyang balita, ibig sabihin hindi pa sinasara ng showbiz ang pinto para kay Andy Oo Eigenman. naman, kasi maraming fans nga nagsasabi na parang tipong bakit hindi pa ibalik at hindi gawin na lang ni Andy kung ano yung mga dati niyang ginagawa. Agwa bendita ulit siya? Oo, bakit ba hindi? Malay mo, 'di ba? I-remake ang Kampanerang Cuba. Ganun. Uy, mahirap yun. Diba? Siya nang gaganap na Cuba o siya yung kampanera? Siya yung kampana, gano'n. Binabalengkang. Pang! Para matauhan balengkangin. Hindi naman siya kailangan matauhan dahil hindi naman siya nagpakatanga dito sa part na to. Well, diba? Hindi, kahit paano naman, as maganda yung sign na yung lolo't lola na tipong problema lang yan na mag-asawa. Diba? Dapat problem. Alam mo yun, pinapakita lang, kung totoo man yung balita na nandoon para dahil sa pinag-ayos yung mag-asawa, it's a good sign na maganda ang values ng buong pamilya. Pero kung magbalik showbiz family matters. Andy, ano ang pwede niyang gawing mga mga palabas? Jezebel. Oo. Sa bagay na siya, ano ba yung mga palabas Marimar. Marimar. Diba? Pwede bagay sa kanya yun. Oo. Sa kanya mag-fit talaga at perfect ang role na Marimar. Kasi, syempre, diba, lalo pa ngayon, yung skin tone niya ngayon, ang ganda na eh. Diba? Parang talagang pang island girl na talaga. Na wala nang effort sa pagpapatan. Dahil talagang, ang ganda nung pagkatan niya in fairness. At hindi si Filmar ang pulgoso, Hindi, Oo. Sino ba ito? Sino pa ba yung isa? Sino pa pwedeng maging Hindi naman siya pwede maging Sergio Santibanez kasi di ba mabuhok si Sergio. Eto makinis. Gusto mo nang mabuhok. Rambutan kasi. Mabuhok si Sergio. Hindi siya ba pwede? Dati kang mais. Masyado kasing makinis si Filmar. Tapos si Angelic. Tama, complete cast. Oo, di ba? Complete cast kasi yung Merlat, yun yung si Angelica. Oo, diba? Nandun pa yata si Nadine Lustre sa diba? Tama ba? Oo. Nandun pa rin ba si Nadimonyo? Nadine Lustre? Hindi mo siya tatawagin na demonyo. Kung nandun pa si Nadine Lustre, di siya na ang senyorita, Senyorita Angelica. Senyorita Lara. Ganon. Soto?
Nakakaloka. Sabi ng ilan, yan ang meaning ng family, sabi ni Jonah. Actually, Na marami para pag-ayusin kinontrol sila. ka agad, no? Oo, kumaga parang let's control the damage na hindi Mm-mm. naman ganito. Kasi baka naman talaga si Merla, truly lang talaga nag-adventure. Dahil nga, syempre di ba, foreigner siya. Baka hindi naman yung talaga plano talagang jowain. Mm-mm. Eh ano, tinikman lang gano'n? Ano yung pagkain? Free taste? Nangatila. Oo, di ba? Yung mga gano'n. Oo. Kung Baka nangangati siya, nadikya. kung nangangati siya, di sana nagnaunaw siya dun sa dagat. Hindi siya kumapit kay kay Filmar. Oo nga. Di ba? Pwede naman naunawan niya ng tubig alat eh. Correct. Kaysa nanaunaw ka sa sa may lalaki. asawa, nakakalo. Ito naman si Filmar, patola. Talagang pinost nyo pa ng pinost ang ending, di ba? Mm-mm. Eh, alam mo naman ang mata ng mga netizen, lahat yan mapanghusga. Mapanuri. Oo, di ba? Matanglawi. Di na igpa si Kim Atienza. Nakakaloka. Pero yun, alis kung totoo man yun, di ba? Na totoong nagkaayos na, then so be it, tapusin na natin yung usapin na yun. Kasi Correct. wala naman dapat gawing issue sa kanila at wala rin naman dapat pang, alam mo yun, gawa ng kung ano-anong storya. Period na. Oo, tapos na. Sinabi Nandun na, okay na kami. Okay na pala eh. Di, okay na. O, next. Oo, wag Mag- nyo nang intrigahin at baka mamaya multuhin kayong nanay niya. Sabi naman ni Erwin Valerio, di kaya palabas ang lahat, Tita Cora, para umugong ulit ang pangalan since pwede. Since Kasi- napipinto, diba, napapabalita ang pagbabalik showbiz. Pwede rin. Diba? Baka talagang isa tong way. Pero Mari, wala naman tayong nakikitang paghahanda kay Andy para bumalik ng showbiz. Tingnan mo naman, di ba hindi pa siya Hindi nag-workout? kasi, pwede rin. Alam mo, may point ka dyan, Erwin, ano. Ang Diba? masasabi ko lang din, posible Mari eh. Kasi for the longest For time publicity? naman, na nasa Siargao si Andy at matagal silang kasama ni Filmar, bakit ngayon lang umisyo yung ganito? Sa bagay. 'Di ba? Bakit ngayon ka lang nagkaroon ng Merla? At sa dami ba naman ng foreigner na nandoon? Mm-mm. 'Di ba? Pero Mari, kasi parang sumasagi pa rin sa isip ko Na? ilang buwan na ang nakalilipas, na-issue Oo. din si Filmar eh. Oo. Hindi lang talaga umingay. Oo. Di ba? Hindi lang talaga nagtagumpay. Vlogger na yun ah. Oh, ay, pwede rin. Di ba? Hindi naman natin wala kami sinasabing may nangyari. Mm-mm. Ang sinasabi lang natin dito is dapat kasi, 'di ba, imbis na umiwas sana si ate mong girl, 'di ba? Lalo pat ganito na nagkakaroon na ng kung ano-anong issue on social media. Dapat alam niya. Tsaka very much aware siya na ang asawa nung best friend man niya kung tawagin is yung alam mo yon, kasama din nila dun sa isla at Correct. kilalang actress. Sana naisip niya yun, 'di ba? Eh Mari, kinalimutan naman na ni Andy ang pagiging actress niya mula nung nagpunta siya dun sa Kung sa bagay, 'di ba? Naglalakad nga siya na nakapaa sa Siargao. Simple life talaga, Oo. as in talaga ng bongga. At saka Mari, pag nasa Siargao ka, parang wala ka namang choice kundi magsimple ng buhay. Correct, 'di ba? Oo. 'Di ba si Nadine Lustre nga, 'di ba, naka-motor-motor lang. Oo. Bibili ng suka. Oo, 'di ba yung mga ganon? Saan ba yung ketchup, ganyan? Oo, ketchup nga ata yun. 'Di ba? Yung mga ganong aspeto. Pero At saka di ba, para ka namang si Raulo kung naka-ball gown ka sa dagat, di ba? naka-evening gown ka, Venus cut pa, ganyan. Tanda ng Venus. Diba? Hoy! May Symmetric, nagbi-Venus ka, di ba? symmetric cut ba ang tawag doon? O, 'di ba? Ang lakas makalola. Ganun. Hindi naman lola, pero mga panahon na nila, Ninya yung Richa mga- Alagaw Oh, yan. diba? Yung mga ganon. Ay, di lola na nga. Oh. Uy, hindi pa lola si Ninya Richa Hindi Alagaw. ba ba? Sorry. Oo. Ay, naku, kung saan naman napupunta ang balitang ito. Ang importante, nagkaayos na sila. And Yes. so, be it, hayaan na lang din po natin yung mga ganyang mag-asawa. Dahil normal lang naman na nag-aaway. Sila nagkakaproblema. Correct. Diba? Ang hindi normal, magulat kayo kung lagi silang masaya. Oo. Diba? Ay, naku, Mare, yung Oh. susunod na pag-uusapan, hindi yun normal. Ay. Dahil nag-away, hindi pa naman mag-asawa. Ay, usapang ano ito, bugbog-burn na, gano'n. Hindi ko alam kung yun ang Ay. pupuntahan ng away. Nako, kung ano-ano man yan ang biyabalita namin, sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo 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 Woo! Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihing radyo. Sabihin mo!